Network Entertainment. Hello, good evening. Ayun na nga. Good evening. Ayan. Ano na naman, Friday na naman, kaya panibagong episode na naman from The Red Door Podcast PH. Pero unahan ko na kayo bukas kasi 'di ba nung mga nakaraan kada May Friday Saturday episode tapos Saturday mayroon tayong guest episode, 'di ba? Medyo madedelay muna yung ano natin guest kasi malakas. Kasi wala nag-super chat nung nakaraan, charot. Meron si Meron Cypher. si Cypher. Oh, thank you, Cypher. Thank you, Cypher. Nag-send siya ng 69. Talagang tinaon pa ng ganun yung number eh. Pero hindi kasi nitong mga nakaraan nagkaroon ng yung guest kasi namin is dahil nga gawa ng may bagyo, malakas ang ulan, nagkaroon ng power interruption sa lugar nila kaya hindi kami natuloy mag-shoot. Pero next Saturday, meron na yan for sure. Meron din akong kinausap na recently nire-request ng mga nanonood at nagko-comment sa YouTube or sa YouTube ko nakita yung comment. Kinausap ko siya tapos siguro si-schedule pa natin kasi yun nga, inaantay niya pa yung microphone niya na dumating. Sino yan? Pwedeng initials lang. LG TV. LG. Kilala ko? Kilala mo. Oo, sino syempre. Yan? I-type mo nga sa akin. Paano ko curious ako kung sino yung nakausap mo. Hindi mo Hindi ko mahulaan ngayon eh. Pero kasi marami rin nagre-request doon pa sa ibang mga horror podcast din. Marami akong nakita na sana daw ma-guest natin yung sa may paranormal. Tapos meron din dito sa YouTube nag-suggest na mga tito, suggest ko lang po sana mag-guest nyo po soon si Beyond Senses PH. Pag naririnig ko kasi mga kwento niya besides sa pagtataro, reading niya, yung mga experience niya interesting at nakakatakot. Hanggang ngayon, siya pa rin po yung pinaka-kapani-paniwala mga stories. Binanggit niya rin. Sa paranormal podcast, dami niya na kwentong experience niya po doon. Siya rin po yung sa Kababalaghan 5. Siya yung unang nagkwento. Maraming salamat mga tito, more power. Sinend ni Denning IT 3735. Nakita mo yung chat ko? Wait lang. Magsuswitch lang ako na ako. Ikaw, meron ka bang gusto mo? Dito sa Ay, dito ka na studio. Ay, oo, okay, oo. Naalala ko na. Hindi ko kasi siya kilala sa ganyang pangalan. Ayun. Tapos, teka lang, titingnan ko nga yung kasi tingnan natin kung may nagpapa-shoutout dito sa Facebook page natin. Kasi parang marami dyan eh. Tama ba? Dito ba o Sa community. Anyway, habang hinahanap mo yan, shoutout ko na rin tong si Nicker Viereloza 9805. Pa-shoutout po mga titos, silent listener ako since season 2. Matagal ko na po pinapanood si Tito James. Unang panood ko sa'yo doon sa video mo na isa-search sa Google. Doon sa TikTok. At syempre, sinearch ko pa rin. Sana si Sir Neb po next makakulab. Yun lang po mga titos. More episodes to come. Okay. So, since season 2 ka pa nakikinig, try mong balikan yung season 1. Kasi tsaka si official JC Romero 3. Ayun, dito nga si Jace Romero. Nakita ko nag-post. Sa Facebook din. Sana ma-shoutout na dito mga titos. Kailan kaya yung dating upload nyo na magkasama kayo? Tito Ian at Tito James. Nakakamiss lang. Naantay ko pa aircon ni Tito Ian. Siya rin ba to? Si Jace Romero din to? Jace Romero din. Nasa Facebook siya eh. Anong number niya? Wala, hindi. Facebook name niya, Jace Romero din. Ito JC Romero. Sabi niya, ma-shoutout na sana mamaya. Ay, ito. Tama, sakto. Ito na yung pinaka-inaantay mo. Tapos ito, basa ko nang sa Spotify. Galing to dun sa episode
nakalagay sa Spotify kasi episode 34 to. Pinag-usapan natin dun yung matatrap sa mall, di ba? Tapos, Oo. ito, galing to sa comment ni Amir. Sabi niya, nung bata ako, takot naman ako masarhan ng SM. Dati kasi inaantay lagi ng nanay ko magsara yung SM kasi nag-50% off lagi yung French Baker. Natataranta ako sa tunog ng mga rollers na nagsasara. Natataranta at nagtatantrums pa ako nun. Eh di ano yan, tarantrums. Meron din pala tayong isang potential dito na maging ano rin, guest. Kasi siya na mismo yung nag-offer. Sa YouTube ba yan? Oo, sa YouTube. Si Anywhere TV Adventures. Sinilip ko yung channel niya, siya, Ghost Hunter. Mala Zarkaru. Nice. Paano ko nasabi? Bakit? Yung picture niya. Nakita ko yung thumbnail na yung picture na may hawak na flashlight Kaya sabi ko, ay to? Mala Zarkaru to. Yun na lang muna yung babasahin ko. Hindi ko na lang muna babasahin yung mga galit. Meron? Saan ba yan? Dito sa sa yung episode. Yung isa? May nakita akong medyo nakapalitan mo ng Oo, dalawa na sila. Actually, dalawa? Oo, dalawa sila. Hindi. Saan episode yan? Dito pa rin yung guest natin si Ate Lian. Actually, masasabi ko lang, yung galit nyo siguro or hindi, pwede kayong mag-comment pero sabi ko nga nakaraan, wag naman masyadong harsh, wag naman yung parang galit kayo. Pwede kayong magbigay ng insights pero wag naman kayong galit. Yung galit nyo, ibuhos nyo na lang dun sa mga tao na dapat yung kagalitan, wag kami. Diba? Kasi kami, hindi naman kami kumukuha ng buwis, etc. Kaya ibuhos nyo na lang dun yung galit nyo. Nakita ko na si Ninja Assassin na isang S lang. Yun. Kasi si guest na guest. Si guest na guest, hulaan mo. Guest na hulaan mo. Hindi naman talaga mawawala yung mga ganyang klase ng comment. Pero, ayun, sige, comment lang kayo. Dagdag yan sa amin. Nakakatulong yan. Dagdag yan. Pero yun, ayan. Tapos na natin. Sumobra pa tayo ng 5 minutes natin. Sa 5 minute mark. So, ayan. Meron ka bang kwento dyan? Una ka na. Sige, una na ako dito. Ito, itong story na to, ginawan ko rin to ng video sa TikTok. Pero hindi ko pa siya na-upload sa ngayon. Pero nagandahan kasi ako dito, Paps. Marami na tayong nababasang story at saka marami na tayong napapakinggan na story. Pero ito, iba. Medyo may kilabot yung dating niya sa akin. So, kwento ko muna kung paano ko natuklasan itong story na ito. Nakita ko ito before na pinost sa Facebook. Ang sabi, isa daw itong shared experience ng isang Korean tourist dito sa Pilipinas. Korean? So yung nag-share ng story na ito ay isang Korean na na-experience niya dito sa may Pilipinas nung minsan siyang mamasyal, okay? Yung yung kwento niya is na feature sa palabas na ang title ay Midnight Horror. Midnight Horror. Isa siyang palabas sa Korea. Pinalabas siya nung 2021. Nagkaroon siya ng 3 seasons. So, ang style niya, Paps, parang nasa loob sila ng isang studio. May mga host. Tapos, nag-i-invite sila ng mga celebrities. Ang gagawin ng mga celebrities, bubunot sila ng mga submitted stories. Tapos, sila yung magdi-deliver. Tapos after nilang i-deliver, magkakaroon ng parang botohan. Doon sa episode na napanood ko, ang botohan is magla-light yung candles. So, kumbaga parang yung yung rating ng kwento mo? Gaano siya nakakatakot magla-light yung candle. Tapos itong kwento na to, sobrang dami nung nag-light ng candle. Oo. At saka isa pa dito, dito nga siya nangyari sa Pilipinas, so napaka-interesting niya. So, umpisahan ko na yung story. Nangyari itong kaganapan na to 2006 pa.
Medyo may katagalan na. Pero yung episode is pinalabas noong 2021. Ang pangalan ng lalaki ay si Kim Yoon-jin. Isa siyang diver. So, mahilig siya sa diving. Pumunta siya dito sa Pilipinas para ma-experience yung diving dito sa Pilipinas since alam naman natin na maraming isla dito sa Pilipinas na perfect spot talaga for diving. Ang napili niyang lugar ay yung isla ng Mindoro. So kapag sinabi mong isla ng Mindoro, ano yung naiisip mo agad na pwede niyang puntahan? Oo, tama nga, Puerto Galera. Puerto Galera ang kanya napuntahan kasi based dun sa may kwento niya, yung resort daw na nirentahan nila ng mga kaibigan niya ay malapit sa may Sabang Beach. Sabang? Oo, Sabang. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, kung Sabang or Sabang Beach, pero kasi alam ko dalawa yung lugar dyan sa Galera na, ba, kung pupunta kang Galera, dalawa yung pagpipilian mo, it's either yung party place o yung diving place. Okay. Dalawa. Ganyan pala. Kasi ang naalala ko, White Beach yung napuntahan ko dati sa Puerto Galera. Ano yung may party-party? Oo. May may mga sayawan. Magkahiwalay ka daw kasi yon. Isang pang party, tas yung isa naman yung pang magandang pang diving. Siguro dun siya sa pang diving na lugar. Oo. So to, parang harap at likod, no? Na part ng Puerto Galera. So yan. Based dun sa may kwento niya, mag-aalauna na daw nung dumating sila ng mga kaibigan niya doon sa may resort. Dating sila. Ang nirentahan nila is isang parang pool villa resort. Tigi-isa sila ng kwarto ng mga kaibigan niya. Pagdating niya doon sa may kwarto niya, okay naman. Pagpasok niya, alam mo yung tinignan niya, chinek niya. Okay, maganda, malaki para sa isang tao, maganda yung ambience. Pero nagtataka siya doon sa isang gamit na natatakpan ng kulay puting tela. Na parang ano yun? Anong gamit yun? Bakit tinatakpan ng puting tela? Napaka-weird naman para ilagay yan dito sa loob ng kwarto ko. Pero noong mga panahon kasi na yun is kakarating lang nila, pagod na siya. Naisip niya na lang na baka TV. Dahil wala naman siyang interest manood, hindi niya na binuksan, hindi niya na tinignan. Nasa dingding? Hindi, nakalagay, nakalapag. Parang nakalapag, tapos tinakpan ng puting tela. Parang siya, pa-square. Tapos, ayun, isa pang napansin niya doon sa may loob ng kwarto niya, yung amoy ng insenso. May naamoy siyang insenso. Nakaramdam siya ng kaunting hilo. Kasi parang nasusuffocate kulob yung kwarto Kaya ang ginawa niya, naisip niya na lumabas na lang muna saglit at maglakad-lakad doon sa may garden ng resort na yun. Habang naglalakad siya, nandun na siya banda sa may garden, nakakita siya ng isang babae na naguhukay. Parang hinuhukay yung lupa. Tinawag niya na parang binati niya, nag-greet siya. Pero hindi siya pinapansin, tuloy-tuloy lang yung hukay. Nagulat siya nung bigla siyang tinapik nung kaibigan niya na parang, "Huy, anong ginagawa mo dyan?" Tapos sabi niya, "Hindi, kinakausap ko lang yung babae na naguhukay." Sabi nung kaibigan niya, "Saan dyan?" Tapos paglingon niya ulit, wala na, Paps. Hindi niya na ulit nakita yung babaeng naguhukay. Na parang, kanina ito Tapos biglang wala na. Binalik niya na lang. Bumalik na siya sa kwarto niya. Sinusubukan niya ng matulog. Hindi pa kalaliman yung tulog niya noon nung mga panahon na yon. Nakarinig siya ng maingay na mga boses sa labas ng kanyang kwarto. Maraming tao na nag-uusap. Ang napansin niya, yung language na gamit ng mga taong nag-uusap sa labas is Japanese. Japanese yung salita. Ang ingay. Maraming tao nag-uusap mga Japanese. Hinayaan niya lang kasi naisip niya na baka mga tourist din na late nang nag-check sa may resort na yun. Siyempre, di ba, maraming tourist iba-ibang lahi niya. Di, tinaga-tsaga niya lang. Kaso ang napapansin niya, lumipas yung 10 minutes, lumipas yung 20 minutes, hindi pa rin sila tumitigil. Kaya ang naisip, may ingay na, naistorbo siya, hindi siya makatulog na maayos Naisip niya na labasin na para sitahin yung mga taong may ingay sa labas ng kwarto niya. Bumangon siya dun sa may kama niya, pagbukas niya ng pinto, chinek niya yung hallway, dun siya nagtaka kasi wala siyang ibang taong nakita. Empty yung hallway.
Ganun yung nakita niya. So siya, medyo natatakot na siya nung moment na yon, inisip niya na lang na baka pagod lang ako kaya parang nakakita ako ng mga bagay tsaka nakakarinig ako ng mga bagay na wala naman talaga. Naisip niya na pilitin na lang yung sarili niya matulog. Pagbalik niya sa may higaan niya, tumagilid siya ng higa, tapos pinikit niya yung mga mata niya. Kaso, habang kinukuha niya ulit yung antok niya, nakarinig na naman siya, Paps, ng isang kakaibang tunog. Based doon sa may description niya, ang tunog daw na narinig niya is parang tumatalbog na bola. So, nung pinapanood ko yung episode, ang nilagay ko sound effect yung, alam mo yung talbog ng bola na rinig mo pa yung hangin sa loob? Yung bola. Bola, yung may ganun, parang may echo pa. Kahit madilim yung kwarto niya, napansin niya na parang may bola nga na tumalbog. Tapos pumunta doon sa may ilalim ng kama niya. Edi siya, na-curious siya. Ano yun? Di ba? Ano yun? Nagkaroon ng bola dito. Ginawa niya, buwaba siya doon sa may kama niya. Dahan-dahan niyang sinilip yung ilalim ng kama niya. Hinahanap niya yung bolang tumalbog. Nakita niya. Parang bola nga talaga kasi pabilog tapos ganyan lang yung size. Medyo madilim yung kwarto niya, hindi niya naaninag yung bola na tinutukoy niya, pero nagulat siya nung parang biglang gumulong daw ito papunta sa kanya. Pagkasilip niya, biglang lumapit sa kanya yung bola. Gumulong palapit sa kanya. Ang malalapan nito, Paps, pag gulong palapit sa kanya, as in, alam mo yung syempre pagka nagulat ka, mapapa-atras ka, di ba? Bumalik siya ng pagkakaupo dun sa may kama. Yung pagkagulong ng bola is sumakto pa talaga, nasalo niya dun sa may kamay niya. Hawak niya, di ba? Hawak niya yung parang bola na yun, yung bilog na yun. Dahan-dahan niya daw kinapa. Tapos nung naramdaman niya na yung texture kakaiba, hindi parang bola, dahan-dahan niya daw inikot. Tapos doon niya natuklasan na yung hawak niya pala is hindi bola. Pagtingin niya, nakita niya na yung hawak niya pala is ulo pala ng isang babae. So, ibig sabihin, putol na ulo yung hawak niya, Paps. Siyempre, initial reaction niya. Magugulat siya. Narinig pa niya, nagbabounce yun, di ba? Oo. Ang nakakapagtaka doon, bakit, ano kaya, narinig niya kaya talaga as parang bolang tumatalbog? Na parang basketball na tumatalbog? O baka nilagyan na lang ng sound effects? Diba? Baka yung kasi di ba may tunog yung bola na parang yung pag tug-tug-tug-tug. Yung dulo na. Ganyan. Oo. Baka yung gano'n, no? Yung last na tunog, yung gumulo. Tama. Initial reaction niya is magulat, matapon kung ano man yung hawak niya. After nun, tumakbo siya agad papunta dun sa may kwarto ng kaibigan niya. Kasi di ba solo-solo sila ng kwarto, pinuntahan niya agad. Katok siya ng katok, tapos nung pinagbuksan siya ng pinto, todo kwento siya sa kung ano yung nangyari. Ayaw naman maniwala ng kaibigan niya. Kasi ganun din yung pinapaniwalaan na baka pagod ka lang. Di ba? Galing, baka jet lag lang. Subukan mo na magpahinga. Kaso, siya, dahil sobrang takot na siya, Paps, ayaw niya nang bumalik doon sa may kwarto niya. Sabi niya, dito na lang ako matutulog. Kahit hindi na ako dyan tumabi sa'yo, dito na lang ako sa may couch. Sabi ng kaibigan niya, sige, bahala ka. Ikaw bahala. Tara, tulog na tayo. Nagawa niya namang makatulog, Paps, pero hindi nagtagal. Nakarinig na naman siya ng kakaibang ingay. Parang may umuungol. Pagising niya, nakita niya yung kaibigan niya, Paps, na inaatake ng sleep paralysis. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita, pero yung mata nakabukas. Tapos nagmurmur, yung gano'n. Di bumangon siya dahan-dahan doon sa may couch, tapos tinignan niya yung kaibigan niya. Sinundan niya yung mata Paps. Yung kaibigan niya is nakatingin banda doon sa may gilid nung couch kung saan siya natutulog. E di siya, kinabahan na siya. Ano yung nakikita niya? Habang nangyayari yun, Paps, maya-maya, narinig niya na naman yung bola na tumatalbog. Yung tunog ng bola na tumatalbog. Oh, no. Pagkatapos noon, bigla siyang tumingin sa likod niya.
may nakita siyang isang babae. Masasabi niyang babae, Paps, kasi yung suot is bestida na kulay puti. Ang napansin niya, walang ulo. Tapos, nakita niya daw na dahan-dahang yumuko. Tapos, dinampot daw yung yung ulo na nasa lapag. Yun pala yung narinig na tumalbog. Edi siya, katabi niya yung kaibigan niya na inaatake ng sleep paralysis. Parehas na silang hindi makagalaw sa sobrang takot. Tapos, nung hawak na daw, Paps, nung babae yung ulo, hinarap daw sa kanya. Tapos, nagsalita. Ang sabi ni Kim Yoon-jin, ang mga words daw na lumabas doon sa may putol na ulo is, hapon ka ba? Hapon ka ba? Hapon ka ba? Paulit-ulit daw. Ganun. Hapon ka ba? Hapon ka ba? Hapon ka ba? Pabilis daw ng pabilis. Kasi ganun yung anong tawag dyan? Ano yung tawag dun sa Sa dramatization dun sa may episode eh. Hapon ka ba? Hapon ka ba? Hapon ka ba? Hapon ka ba? Pabilis na pabilis. Sobrang takot niya. Ginising niya yung kasama niya na inaatake ng sleep paralysis. Nagtatakbo sila palabas papunta dun sa may garden. Habang may sleep paralysis, ginising eh. No? Oo. Kumbaga na tama na yan. Nakita din nila, Paps, yung isa pa nilang kaibigan na nasa labas din nung resort na yon, nasa may garden. And based dun sa may kaibigan nila is nakita niya rin daw yung babae na yon. Yung babaeng walang ulo tapos hawak yung ulo, yung sarili niyang ulo. Ngayon, Pero silang separate tatlo, na incident. Oo, separate na incident. Ngayon, silang tatlo, naisip nila na yung experience na yon is totoo. Kasi, tatlo silang nakakita. Kinabukasan ng umaga, pinuntahan nila yung staff ng resort na yon at kinuwento kung ano yung nangyari. Tapos, binalikan nila yung kwarto ni Kim Yoon-jin at napansin nga nila doon ulit yung gamit na natatakpan ng puting tela. Tinanggal nila yung puting tela, Paps, and natuklasan nila na hindi pala TV yung gamit na yon. Isa pala yung altar. Altar na may parang alam mo yung altar na kung saan ka nag-o-offer para sa mga dead people. Ganon. Tapos nakita pa nila doon na may mga na gamit ng insenso na nakatusok. Ay, naamoy niya. Based doon sa may kwento, hindi na daw nila nagawa pang magreklamo sa establishment sa mismong resort na yon, since ang parang pinakapaliwanag daw nila kung bakit may ganun kasi yung pinaka-theme daw nung kwarto na yon is parang Chinese, parang something na ganun. Yun na lang yung pinaka reason nila, and hindi daw totoo na may kababalagan doon. Pero marami daw silang tao na napagtanungan, or baka naging conclusion na lang nila ito na baka yung pinagtayuan ng resort na yon is dating yung usual na kwento natin, garrison ng mga Hapon, which is maraming mga tinotorture na babae, maraming tinotorture na mga prisoners, di ba? Siguro yung babae na yon ay hindi matahimik yung kaluluwa. Tapos nakita nila itong Korean guest na ito, and syempre may similarities naman yung Korean and Japanese. Kaya niya siguro nagawang tanungin kung hapon ka ba? Hapon ka ba? Kasi parang siya vengeful spirit siya, di ba? Parang naghahanap siya ng meron siyang gusto niyang maghigante sa kung ano man yung nangyari sa kanya. Baka naman hindi Japanese yung babae. Baka Baka Thai. Baka hindi rin babae yun. Kasi sa Thailand yun lang. Hindi, pero pagka kapong ka ba? Kapong ka ba? Pero kasi, Paps, pag sa Thailand kasi ibang ulo yung pinuputol eh. Di ba? Hindi na, kaya hindi yan, hindi siya Thailand for sure. Yung celebrity, Paps, parang napag-usapan ng host doon sa may palabas, itong horror midnight. Mapapanood ba yan, Paps? Oo, mapapanood. Mapapanood. Napag-usapan nila na, sabi nila na siguro after niyang incident na yan, hindi na nag-ooperate yung resort na yan. Pero, ni-reveal
Pero ni-reveal nung nag-share ng story, yung bumunot, yung nakabunot, yung celebrity na nakabunot ng story na sinearch niya daw sa internet and nakita niya na nag-ooperate pa rin daw itong hotel na ito. Hindi pala hotel, itong Pool Villa Resort na ito. Sinubukan niya magbasa-basa ng mga ng mga reviews or ng mga comments. Meron din siyang nabasa doon ng mga comments na may something scary experience doon sa may Pool Villa Resort na 'yon. Natakot ako dun sa may kwento kasi ang ganda ng dramatization niya. Pero mas kinilabutan ako dun sa may part na nagawa pang isend ni Kim Yoon-jin yung picture nung resort at saka yung picture nung kwarto niya, which is ipapakita ko sa inyo ngayon. Wait lang ito yung picture nung resort. Sa mga nakikinig sa Spotify, kung gusto nyo makita yung picture, punta kayo sa YouTube para mapanood nyo. Ito yung picture ng resort. Nung nakita nga ng mga host, ayun pa yung sabi ni Leo, parang, gosh, what a lovely place. Bale, yung pinapakita ni Tito James dito sa picture, ano siya? Sorry. Isang lugar na, paano ba? Parang exterior siya ng isang hotel, tapos pinakita yung mismong pool. Kung titignan pero parang maganda nga tingnan yung lugar pero may pagka parang luma. Di ba? May pagkaluma eh. Tsaka parang hindi ko alam kung placebo effect lang ba na baka dahil alam kong may something na nakakatakot kaya nung nakikita ko siya parang ang bigat din sa pakiramdam or baka lang siya. Ay na mismo ba, Paps? Meron akong may digital third eye. Digital Tapos, third eye. Ito naman yung yung kwarto niya. Which is wait lang medyo naglalag lang. Ayun naman yung picture ng kwarto niya. Di ba? Kung titignan mo parang ang creepy din eh. Ang creepy. Parang alam mo yun, ang bigat nung vibe sa loob. Hindi ko alam dahil gawa lang kahoy na ginamit dun sa poste. Oo, tsaka bigat ng cabinet. Hindi ko alam kung baka gawa lang ba nung yellow light. Kaya parang ganun or baka placebo effect lang since. Tsaka may dalawa pang mabigat diyan. Ay, ayan oo. Hindi mga host 'yan. Ay, ba? Oo. Itong palabas na to, Paps, tong Midnight Horror, wala na to ngayon eh. Parang nakatatlong season. Meron lang talagang subtitles pag pinanood. Kasi pag walang subtitle, parang Korea yun Korea. Sa Korea nga Koreano. Kasi pag walang subtitle yun chuk manjing yun. Tsaka yung mga normal na reaction. Pero maganda, marami silang episodes. Actually, marami silang episodes and isa lang itong sinilip ko since alam mo na, Philippines, na-mention ng Philippines. Kaya na-curious ako sa episode na ito and maganda naman. Ang ganda ng format, Pops, nung show nila. Masyadong, napansin ko lang, since Korean to, parang Japanese TV show rin. Masyadong maraming ganap. Naka-premium lahat? Hindi masyadong maraming ganap yung multo. Parang dun mismo sa may show, maraming ganap. Alam mo yung tipong nag-uusap sila ng ganyan, tapos maya-maya may sisingit na, shoutout tong mga fans, tapos maya-maya may pasok na sponsor, tapos maya-maya may alam mo yun, yung format ng mga. Tapos meron din dyan yung mga sobrang daming replay, yung parang, yung ulit-ulit. Yung mga ganyan, yung mga ganyan. Tsaka yung mga biglang ipopokus dun sa mga, sa mga audience. Ipa-slow mo, mga ganon. Yan. Ganyan, yung talaga, parang Korean show talaga. Tsaka yung mga, yung may mga bubbles. Yung mga reaction. Tapos magkakaroon ng mga luwa-luwa. Yun. Ang cute nga, yung cute. Very Japanese siya. Pero, kasi, ganun yung mga palabas sa Japan, di ba? Hindi ko lang alam kung sino sa kanila ng Korea ang original na ganun. Ayun. Pero parang gusto ko tuloy panoorin yan. Tingnan natin kung mayroon
Ano Ay, yung hindi. Paps? Sige. Ano pala yan? Episode 37 ng Midnight Horror. So madami nga. Yan, Madami. pwede nyo siyang i-check. Kung gusto nyo makita Midnight yung ano, Horror, no? oo. Kung gusto nyo makita yung mismong video, i-search nyo yung Midnight Horror Episode 37. Ayan. Sige. Ayun, tapos nga pala, before tayo mag-proceed, ayun, kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook and Instagram pages namin, The Red Door Podcast PH, tapos sa Instagram, yun, The Red Door Podcast PH din. And syempre, since magbabasa ako ng submitted na story after nito, pwede nyo i-send yung stories nyo through email sa kwentongrdp@gmail.com. Ayan, naka-flash sa baba kung nanonood ka sa YouTube. And ayun, kasi yung babasahin ko ngayon ay sinend na story sa atin sa email. Kailan ba to sinend? Sinend to nung last week, September 18. So, ayun, babasahin ko na lang. Hindi ko alam kung nakalagay yung pangalan. Ayan, ito. Okay, sige. Good morning, good afternoon, or good night po, mga titos. Bye-bye. Yun lang. Hindi, Sobrang iksi I'm Sophie po, and I want to share this encounter ng mga co-teachers ng mommy ko sa school nila. To add din, di ko po alam kung naaalala pa ni Tito Jamesu, ako po yung sumali nun sa TikTok live na may video na na-caught on cam na alleged ghost. Tapos sinend ko po sa messenger ni Tito. Yung lugar po na yun is same place, same barangay dito sa story na sasabihin niya. Ano ito? Naalala mo? Tama. Sino pala yan? Sophie. Pero naalala mo ba? Merong Hindi, panaalala. feeling ko yan yung mga moment na hindi ko na ma-access yung luma kong Facebook. Kaya Pero sa hindi ko TikTok to eh. Ay, messenger niya sinend. Oo, messenger niya sinend. Pero sinend niya ba ngayon yung video? May sinend siyang video? Wala. Wala. Tingnan ko nga kung may attachment. Parang wala naman. Wala. Parang sinabi niya lang na same place lang daw yung pinangyarihan nung kwento niya. So yun, to the story na daw. My mom is an elementary teacher, and nung bata pa kaming mga kapatid ko ay madalas na pinapapunta kami doon. Me and my siblings were studying in a different school. Sa Catholic school kami nag-aaral. So this one day, di ko na po maalala, for some reason, walang pasok yung little brother ko, pero kami ay meron. Since bata pa lang po yung little sister ko nito, mga around 3 to 5 years old, naisip po ni Mami na baka magulo si little brother at baka mahirapan yung helper namin if naiwan pa po siya sa bahay, kaya isinama niya na lang yung brother ko sa school ni Mami. Medyo normal naman daw na araw to. Nagtuturo si Mami sa harap habang si little brother ay nagse-cellphone sa likod, sa may teacher's table. Nung lunch daw po, since close po yung mga teachers, dun daw sila nag-meet sa classroom ng isang teacher since walang faculty yung school nila. Tas ito po si brother na nakikichismis sa mga pinagkukwento ng mga teacher at may nagsagap siya. Yung isang teacher po na super masiyahin at friendly na tawagin nating Teacher C, concerned tone raw yung pagkakakwento niya na unlike her usual self. Ang kwento ni Teacher C is, maaga raw siyang pumasok nito sa school at napadaan raw siya sa principal's office. Nakita niya raw sa loob yung isa nilang co-teacher. Tawagin natin siyang Teacher M. Nakatayo lang raw si Teacher M sa gilid at walang ginagawa. Nagtaka raw si Teacher C sa dalawang bagay. Una, lagi raw late itong si Teacher M at parang nanibago raw siya nung nakita niya. Second, naka-Tuesday uniform raw itong si Teacher M. Wednesday nun, saka yun raw yung suot nila nung nakaraang araw, pero ang iniisip lang ni Teacher C is, baka raw po di pa napaplansya o nalalabhan yung Wednesday uniform. Tinawag niya na lang raw at binate. Ginoke niya pa raw ito na, aba, maaga ka ata ngayon.
Pero tinignan lang raw siya nito at ngumiti. May mga tinanong raw siya kay Teacher M pero di raw ito sumagot kaya kala niya raw ay naiinis na sa daldal niya at di na siya pinapansin. At akala niya raw na kaya nandun si Teacher M is para mag-in, yung parang attendance sheet ng mga teachers. Recess raw po nito at papunta raw si Teacher C sa room ni Mommy para makichika. Magkatabi po kasi yung room ni Mommy at ni Teacher M. Yung nakita sa principal's office, kaya kaya nadaanan niya yung room ni Teacher M. Nakita niya raw na sa table at nagla-laptop. Napansin niya raw na naka-Wednesday uniform na ito. Tinawag niya raw at ginoke ulit. Oh, ba't ka nagpalit ng damit? Takot ka ata baka mapagalitan ka ni principal, no? Sabay tawa. Binigyan lang raw siya nito na confused look at sinabi na kung ano raw ang pinagsasasabi ni Teacher C. Inexplain raw po ni Teacher C yung nakita niya at kinonfirm ni Teacher M na di raw siya yun. Late na naman daw kasi siya dumating nito at to-confirm ito ni Teacher C. Dahil pinakahuli po sa attendance book yung signature ni Teacher M. At nung nakwento niya raw ito at nadinig ng brother ko, is natakot na daw po siya. Dahil nung araw ding yun, mga 10:00 ng umaga, ay na-bored na si brother na maglaro ng mga offline games. Tinanong niya raw sa mommy namin kung pwedeng sa principal's office na lang muna siya magstay at nag-aalarm ang phone ko. Nagulat ako sa alarm ko So yun. Nagulat ka sa sarili mong alarm? Oo. Nasa na ba ako? Tinanong niya raw sa mami namin kung pwedeng sa principal's office na lang muna siya magstay since may aircon at wifi at di daw present si principal nung time na yon. Pumayag naman daw po si mami kaya sa principal's office tumambay ang brother ko. Humiga raw si brother sa sofa sa office at naki-wifi. A few minutes raw ay may nadinig siya na medyo silent na kalabog ng pinto ng CR. Parang yung tunog pag may sumandal sa pinto. At ang akala ni brother ay si principal yon at nagdali-dali na umalis at baka mapagalitan siya. Pagkasara niya raw ng pinto ay tumalikod siya. Since glass door yung door ng office, nakita niya yung nasa loob. Nakita niya raw na lumabas sa CR si Teacher M. Yung Teacher M na kwento ni Teacher C. Yung naka-Tuesday na uniform. Kaya bumalik na lang raw siya kay mami kasi known po si Teacher M as strict. Kaya ayaw niya masumbong sa nanay namin. Natakot na lang raw ang kapatid ko kaya nanahimik na lang. May kinwento rin raw yung janitress nila at sinabi na may nagpaparamdam raw sa office at mostly sa CR daw nagpaparamdam. Then si other co-teacher na let's call Madam, si Madam is practicing feng shui at medyo alam about spirits and iba pa. Sinabi niya na ba't di tignan if kaya siya pigilan or pagsabihan na huwag magpakita or manakot. Kaya pumunta si Madam na may daladalang insenso na stick with 3 other teachers at pinatay raw nila yung ilaw. Sinarado ang pinto at nag-form sila ng circle. Nakaupo sa gitna ng office. Nilagay ni Madam ang kanyang insenso sa gitna at sinindihan. Naghawak-hawak raw sila ng kamay at nagdasal since iba-iba sila ng religion kaya nag-take turn sila reciting their own prayers. At habang pinipray raw ay bigla raw sinapian yung isa nilang teacher na kasama. Umuungol raw ito at kung ano-ano ang mga sinasabi. Ang sabi raw ni Madam ay huwag ito pansinin at mag-continuing magdasal. Nagpapapansin na raw ito at pinakita ang mga kaya niyang gawin para matakot sila. Pakita raw nila na di sila takot at continue praying. After nung prayer ay nahimatay si teacher na sinapian at pinaypayan nila ang paligid. Pero hanggang ngayon meron pa din pero di nakagaya ng dati. Sinabihan ata nila na pwede magstay ang entity pero wag na matakot or wag mananakit. Pero nagda-doubt ako dito kasi yan lagi ang simula ng mga horror movies. A few years later, may tinayo na bagong building sa tabi ng building ng office
At doon nalipat at na-assign ng nanay namin na room. Tuwing napupunta ako doon, ngayon ay kinikilabutan ako pag napapadaan sa principal's office. Iniisip na baka masilip ko doon yung pinastay nilang multo. So yun, tama ba? Hanggang doon lang? Oo, yun. Yun lang Medyo ano yung... yan, Paps, ha? Ay, hindi. Matanong ko pala muna. Alarm mo ba yan o ano yan? NDRRMC? Alarm ko to. Alarm. Kala ko ano yan. Alarm ko Baka- nagulat. Kahit na alarm ko, nagulat ako. Di mo alarm. Oo. Ay, si Skastakli nga di ba? Oh, Dami dami niyang niyang alarm. Dami niyang alarm. Anyways, akala ko ano yan text yan ng NDR. NDR, RMC. yun nga. Nga pala, kung nasa mga areas kayo natatamaan ng... Ngayon, mamaya, di ba? Mamaya Ay, hindi, yun. ngayon. Kasi Ngayon. sabi nila Friday night daw ang ano. Kaya ingat kayo dyan guys kung nasaan man kayo. Stay safe. Stay safe. Kung Makinig hindi na kayo. kung hindi naman talaga kailangang lumabas, wag nang lumabas. Alam ko na Friday night is the best para lumabas. Friday and Saturday night, pero ipagpaliban yun lang muna yun. Kasi ayun na nga, delikado at baka bukas maglandfall yung super typhoon. Grabe daw sa ibang lugar, signal number 10. Lakas naman. 10? Oo, tawag doon. Pero sa China ba? Teka lang Grabe, no? Akala ko pinakamalakas na yung signal number 5. May 10 pa Grabe. pala. Nagulat pala ako, Paps, kasi di ba sabi mo kanina magpupuerto kayo? Hindi. Nagpuerto ako dati. Hindi. I mean, yung kwenta mo sa puerto. Mm-mm. Meron din kasi kami dapat plano na magbi-beach. Kaso, 2 beses nang naka-cancel dahil may mga bagyo. Ayun, Ano sa kaya? Hong Kong pala. Sa Hong Kong yung signal number 10. Lakas nun. Tayo Kailan yan? This year lang yan? Parang ito yung galing sa atin. Ito yung galing sa atin na andun sa kanila ngayon. Hindi ko alam pero... Hindi, I mean yung nyo, yung pagpuerto nyo, this year lang? Dapat this month. This month. Send ko yung picture sa'yo kanina nung resort. Tapos subukan mong wala kami, no? Subukan mo ipagtanong-tanong kung familiar ba sila dun sa may resort na yun. Pwede. Tapos, ayun, kung for the vlog. Schedule na. kung trip mo, baka pwede mo madaanan na tignan mo lang yung area. Tignan mo to kung may something talaga dun sa may area na yun. Kasi talaga, nag-ooperate pa rin daw sila ngayon, Pops, after nung incident. Pero kailan tong content nila? 2021 na share yung story, 2021 yung episode, pero yung event or yung pangyayari dun sa may pugot na ulo is 2006 pa nangyari. Pero nung 2021 sinearch nila, sabi nila operating pa rin daw yung hotel. Actually, dun sa may Facebook post na nakita ko, nagbasa-basa ako ng comments, pinangalanan nung mga netizen kung ano yung hotel. Hindi ko lang binigyan masyado ng detail. Hindi ko lang masyadong binigyan ng pansin kaya hindi ko siya matandaan ngayon. Tsaka parang ayoko rin sabihin. Na lang din. Kumbaga na yan. Yan na yung parang pinaka-clue. Sinend ko na yung picture nung resort. But hotel ako ng hotel. Magre-reverse dyan. Reverse image search. Oo. Magre-reverse engineer dyan. Anyways, based dun sa may kwento mo, parang first time ko lang makarinig ng ganitong story, which is yung doppelganger is hindi kaparehas ng suot ng mismong taong ginaya. 'Di ba? Parang kasi ang usual na alam natin, pag doppelganger, same suot same. Yung sa kanya Same Tuesday. Oo. Kaya nagkakaroon ng lito na parang nakita na kita kanina. Wala ka pala dyan kasi parehas nga ng suot. Pero ito, kakaiba to kasi magkaiba sila ng suot. Hindi kaya iba yung time zone? Ang iniisip ko naman, baka kaya yung suot. Ang iniisip ko naman, baka iba talagang may ibang kwento behind that. Hindi talaga yun yung yung malay mo, kapatid, or ewan. Hindi ko alam.
Kaya pala parang medyo nabitin ka dun sa may story. Oo, Anyway. kasi parang yun na yun, baka pero experience na naman yun eh. Baka hindi na nasundan or baka may part 2. Ayun. Tama. Antayin na lang natin yung mga susunod na email. Anyways, Kung ito meron din kayo mga kwento, send din kayo. Ayun, kwentongrdp@gmail.com. gmail.com. Anyways, ito, submitted story din to. Sabi Nice. niya, magandang araw mga tito. Ako pala si Kim. At gusto ko lang sana i-share yung experience ko noon nung bata pa ako. Korean din ba yan, Kim? Oo nga no? Yan ang common na apelido sa Korea no? Tingnan mo, Kim at saka Park. Yan ang mga common na apelido sa Korea. Sa atin marami. Yung mga Reyes, Sanchez. Uy! Yes. Speaking, congratulations, Jessica Sanchez. Oo, Jessica Sanchez. Oo. Nanalo siya sa... Oo, nanalo siya. Buti na lang, hindi pa tapos yung era ng mga... Buti na lang, hindi pa tapos yung AGT sa mga singers na nanalo. Oo. Kasi dito sa PGT, tapos na eh. Di ba? Season 1 to season 4 ata, puro singers. Pero grabe naman din kasi yung performance niya. Tapos 9 months siya, di ba? 9 o 8? 9 months. Grabe. Oo. Kala ko ang mangyayaring kwento is pagtapos ng kanta niya, bigla siyang pumutok yung paano bigyan niyo. Panalo talaga yun. Oo, panalo talaga yun. Kaso, paano yung guesting? Paano yung mga guesting after? Kunwari, pupunta kina Ellen. Tsaka sa mga late night show, di ba? Dala-dala niya yung bata. Kasi bagong panganak eh. Oo nga. Anyways, balik na ako dito sa aking story. Ako pala si Kim at gusto ko lang sana i-share yung experience nung bata pa ako. 90s baby din ako kaya naabutan ko yung mga panahon na may playground pa yung Jollibee. Hindi ko nasasabihin kung saan yung exact place pero nangyari ito noong 6 years old ako. Okay, so naabutan din natin yan, Paps, yung may playground pa yung Jollibee. Kasi actually, meron pa naman ata ngayon, di ba? Na meron pa rin. Hindi ko na matandaan pero parang ang naglalagay na lang ata ngayon is yung Kalaban. Yung Kalaban, di ba? Kasi alam ko last time, yung pinuntahan ko, meron pa. Meron pa. Pero wala na yung mga, dati kasi di ba yung may slide pa, tapos may mga pasok, Ngayon parang, na lang, play area na parang maliit lang, square lang. Tapos wala na siyang mga ganun laruan. Wala na siyang mga parang playground style, hindi na. Parang activity area na lang, parang ganun. Alam mo yung hindi ko makakalimutan dito? Hindi ko alam kung Santa Lucia to, Paps. Yung champ na malaking statwa. Tapos may trampoline sa ibaba. Santa Lucia to? Naalala mo? Yung pwede kang tumalon-talon. Malaking bilog siya na trampoline. Nasa ibaba ni champ. Tapos talon-talon ka. Ang naaalala ko lang lagi is yung mga tunnel eh. Mga lusot-lusutan. Tsaka yung ball pit na mga maliliit. Oo. Di ba? Ball pit. Anyways, ito na nga. Hindi ko nasasabihin kung saan yung exact place. Pero nangyari ito noong 6 years old ako. School break noon, so dahil bakasyon ay pinapunta muna ako sa probinsya ng mga pinsan ko. Laking Manila ako at only child pa. Kaya kadalasan nung bata ako ay pinagbabakasyon ako sa probinsya para makasama ang mga pinsan ko. One time nag-aya yung tita ko na mag-Jollibee daw kaming lahat. Kasama mga pinsan ko at yung tito ko. Basta, matutulog daw muna kami ng tanghali. Bandang alas 4 ng hapon, nagising na kami ng mga pinsan ko. So, excited kaming mag-Jollibee kaya nagbihis na rin kaming lahat matapos kaming hilamusan ng tito ko. Habang nag-o-order yung tita at nagbabantay ng upuan yung tito ko, kaming mga bata ay dumiretso na sa playground. May mga naunang naglalaro na sa playground kaya nakipaglaro kami sa kanila. Nahinto ng panandalian yung paglalaro namin dahil tinawag na kami ng tita ko para kumain. After namin kumain, pinagpahinga kami sandali at pinabalik upang maglaro ulit. Okay, so pinatrigger yung appendicitis. So bumalik kami sandali sa playground. Nakaalis na yung mga naunang kalaro namin kaya napalitan ng bago. Nakipagkilala ulit kami at nakipaglaro. Mag-isa ako sa top ng slide.
yung hagdan bago mag-slide. Hanggang sa may isang batang lalaki na gustong makipaglaro sa akin. Nakipagkilala siya noon at ganun din ako sa kanya. Tinawag ko rin yung mga pinsan ko para ipakilala sa kanya. Hanggang sa yung isang pinsan ko nag-aya na maglaro ng taguan sa loob ng playground. Pumayag kaming lahat kasama yung bago kong kaibigan. Ako ang unang naging taya kaya naghintay ako sa makatago silang lahat. Unang nahanap ko yung pinsan ko at ang huling nahanap ko ay yung bago kong kaibigan. Pero bago ko siya mahuli ay naghabulan pa kami. Naabot ko yung kamay niya noon at naramdaman ko na sobrang lamig ng kamay niya. Since bata ko, hindi ko masyado naisip kung ano man ang rason kung bakit malamig ang kamay niya. Iniisip ko lang noon ay baka dahil sa aircon. Since may isang wall aircon na nakatutok sa mismong playground. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalaro noon hanggang sa tinawag na kami para umuwi na. Noong magpapaalam na ako sa bago kong kaibigan, nagtaka yung tito at tito ko kung sino daw ang kinakausap ko. Wala naman daw silang nakikita. Pinagpipilitan namin ng mga pinsan ko na may bago kaming kaibigan na nakatayo sa baba ng slide. Pero pinagpipilitan din ng mga kasama naming matanda na wala talagang bata sa ibaba ng slide. Hanggang sa may isang nanay na tinawag na yung anak niya para umuwi. Tinanong ng tita ko yung nanay kung may nakikita daw silang bata sa ibaba ng slide at ang sabi nila ay wala din daw. Tumingin kami ng mga pinsan ko sa slide. Nakita namin yung bata, nag-iba yung itsura niya. Puno ng dugo yung mukha at damit niya at sobrang puti ng katawan niya. Kaya agad kaming tumakbo sa tita ko habang umiiyak. Umuwi kami sa bahay ng tita ko na iyak ng iyak kasi yun ang first time na nakakita at nakipaglaro kami sa batang multo. Gusto ko pa mag-share ng ibang creepy experiences ko pero sa ibang pagkakataon na lang. Salamat, titos. Sinend ni Kailan Kim. niya sinend yan? Bago lang. Yes, mag-send ka pa, Kim. Medyo parang nakakabitin. Tsaka maganda yung story mo. Parang ngayon ko lang siya narinig and habang binabasa ko siya, kinilabutan ako dun sa may part na na-imagine ko kasi naglalaro kayo, nag-aabulong kayo sa playground tapos nung paghawak mo dun sa kamay ang lamig, medyo nagka-goosebumps ako dun. Maraming salamat, Kim. Send ka pa ng yung nakakatakot. Oo. Kung meron ka pang mga kwento, send mo lang. Yan, dyan sa same na email. Tapos na-appreciate namin din yung mga nagsisend ng kwento sa amin kasi ayun, alam namin na may nakikinig and gusto mag-share kasi alam ko din na parang marami ring gustong makarinig ng mga ganong klase ng kwento instead of yung mga nababasa sa online na baka nabasa na din nila. So, mas may chance na hindi pa sila ganong ka-familiar sa mga sinishare nyo. So, thank you so much. So, yun. Ito. Meron pa akong kwento dito na sinend din sa atin. Medyo inuubos natin itong mga kwento kasi para hindi na maipon pa. So, ito naman... Actually, may nag-suggest din yan nung nakaraan. Nabasa ko dito sa comment section. May comment, Na, yun nga. Si Franz 3308. Ba't may mga number? Lahat. Normal ba yun? Hindi, baka nung ginawa yung account, trend siya dati na kapag may account ka, nilalagyan ng pangalan. Sabi niya na parang... Ay, ng number. Sabi niya na sana daw parang yung Friday episode is mga submitted stories. Sabi ko, oo, tamang idea din para mabawas-bawasan yung backlog. Ayan, sige, babasahin ko na. So, ito. Hello po mga titos. Just wanna share my story po. I don't know if this is something you can consider as paranormal, pero for me, it's super confusing and creepy at the same time. Nangyari po ito dito sa same house kung saan ako nakatira ngayon. Mga 4 to 7 years old ako nung una ko pong na-experience dito ay yung about sa bata. May window pa yung kwarto sa second floor namin noon before gawin yung balcony.
Bale, gabi na, mga past 10 na noon, and kami ng pinsan kong babae ay nakasilip lang sa bintana. Inalis ko muna yung tingin ko kasi may tinanong ako sa tita ko. Then habang tinatanong ko siya ay kinakalabit naman ako ng pinsan ko at sinasabi niya na, "Uy, tingnan mo, may bata doon sa labas oh. Kalaro mo ata." Pabiro niyang sambit. Agad ko naman itong tinignan na too nga, bata. Batang lalaki na siguro ay mga 5 to 6 years old. May hawak siya na pang basketball na bola. Grabe, may mga recurring na mga dito ah. Interconnected lahat, no? Oo. It's all connected. May jigsaw moment ba to sa dulo? Lahat pala Sana. connected. Oo nga. Baka yung bata dyan, yun din yung bata sa Jollibee. Hindi ko masyadong naaninag yung mukha niya pero alam kong maputla siya. Nakatingala yung bata sa amin. Then, ewan ko, pero kinilibutan ako nun. Sinara muna ni pinsan yung bintana at tinakot ako na, halaka, baka katabi ka niya sa pagtulog. Ako naman, naiinis at natatakot na at the same time. Kaya naman, to confirm kung kilala ko ba yung bata, ay binuksan ko ulit yung window. Nga po pala, yung window namin is yung jalousie. Jalousie yun ba yung naaangat? Yun, oo. Nung binuksan ko na yung window, wala na doon yung batang lalaki. Sobrang impossible na nawala siya agad kahit sabihin natin na tinakbo niya yun kasi tiningnan namin both sides sa kanan at kaliwa eh. Pero he's nowhere to be seen na talaga. And super tahimik nun. Parang naglaho na lang na parang bula. After nun, nagtalokbong na ako ng kumot kasi naka-aircon pa kami nun and I got goosebumps na. Then, this is my second story po. Tandang-tanda ko ito of all my experience kasi sobrang weird eh. It was October 31. I just couldn't remember the year pero it's around 2020 to 2022. Me, my pinsan ulit, and tita ay nanonood ng KMJS. And antok na kami noon kasi 'di ba kapag horror or di kaya naman ay alam nilang papatok sa manonood ay palagi nilang pinapahaba or sinisingitan ng commercial. Like palaging susunod. Then boom, commercial ng napakahaba. Naalala ko noon ay natapos na namin panoorin yung KMJS with their last feature on that episode. Horror yun pero di ko na matandaan ng title. My tita turned off the TV na and naiihi pa dapat ako noon. Pero dahil nga sa takot ay pinigilan ko na lang kasi naalala ko pa rin yung episode na pinanood namin. Nagsa-cellphone pa si tita noon and kami ng pinsan ko ay nasa kalagitnaan ng pagtulog. Kaso, nagulat ako kasi bakit biglang lumiwanag? Akala ko binuksan nila yung ilaw kasi may hinahanap na naman. Then pagbulat ko ng mata ko ay nakita ko na nakabukas yung TV at nakalagay sa Netflix. Nagtanong yung pinsan ko ng, "Ma, binuksan mo yung TV?" Sagot naman ng tita ko ay, "Hindi nga eh, kaya hinahanap ko yung remote." Bumangon ako at tinulungan sila maghanap ng remote. Nakita ni tita yung remote ay nasa taas ng cabinet na which is hindi maabot ng kung sino. Sabi ko, bakit tita nagbukas yung TV? Andyan pala yung remote. Sabi naman ng pinsan ko, hindi naman yan basta-basta mabubuksan hanggat di mo pindutin yung turn on button sa remote eh. Nagtitigan lang kaming tatlo noon and bumalik na si tita at pinsan sa kama na parang walang nangyari. Takang-taka ko kaya natulog na lang din ako gaya ng ginawa nila. Pero this will always be my what happened na situation or incident. Kasi nobody explained it to me even though my curiosity is eating me na. Thank you mga titos for reading my story. More power to achieve po. God bless. Thank you. And hindi ka ba familiar sa mga remote control app? Charot. Thank you din. Ano yan yung na-experience niya is mga WTF moment eh. Oo, yung mga parang ano yun? Parang ano yun? Yun nga sabi niya eh. Ano siya jigsaw moment siya. Anyways, malapit na nating maabot yung ating mark pero
isingit ko lang to. Meron kasing isang follower na nag-send sa akin ng message na may nahanap na naman na isang iniisip siya na lost media. Hindi talaga siya lost media, pero maraming tao na nagsasabing lost media daw na ito. Pero sa tingin ko, next episode na lang natin yan pag-uusapan. Lost media? Oo, lost media ko, no? Dahil papasok na si Tito Ian. Makikita ko yung oras. So, ayun. Sana tuloy-tuloy pa rin ang support kahit wala tayong episode for tomorrow. Ayan. At sana tapos, sa community, siguro maganda kung gawa tayo ng mga activities sa community kung nakasali sila. Sige. Tapos, i-utilize natin ang Discord. Oo. Ano pala, much better pala na ang i-work natin yung page. Kasi shareable yung mga post sa page compared dun sa may community, di ba? Wala ka pa rin bang? Sige, pag-usapan na lang. May access ako. Meron na sa page. Okay. Oo, parehas, tsaka sa community. Pag-usapan natin yan next time. Okay, dahil alam kong papasok ka na. Tapos, ayun, try natin, ulit tayo. Live episode tayo. Yung magkasama. Aralin natin kung paano yung live sa YouTube. Kung gusto nyo guys, comment kayo kung gusto nyo ng live na episode sa YouTube para makita namin or makapag-react kami live sa kung ano yung mga kwento, sa mga ganyan-ganyan. Ayun. Tapos, go. Wala. Sige. Hindi, wala. Pag naisip ko lang na pag mag-live tayo, dapat magkasama tayo. Pwede. Magkasama. Tapos gayahin natin yung format dun sa may sa may midnight horror. Yung pati yung mga submitted stories, yung bubunutin. Oo, pwede. Tapos i-rating na anong rating mo doon? Sige, bigyan natin yan ng di ba? Bigyan natin yan tsaka yung believability ba? Hindi, wag na ganun. Siguro rating na lang nung kwento. Parang maganda sana 5 stars kaso 4 stars lang kasi walang mga tuldok. Nakakaingal basahin. 5 stars kasi para siyang naka-premium. Combo yung nararanasan. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat sa nanonood. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment. Kung meron kayong mga friends na mahilig din sa mga horror podcast, i-share niyo yung aming video, i-share niyo yung aming channel. Ayan. Tapos ayun na nga. Ano pa ba sasabihin? Ayan, kung hindi pa kayo naka-follow nga sa Facebook saka sa Instagram, The Red Door Podcast PH, meron kaming mga plans in the future. Make sure na naka-follow kayo para kapag may announcement kami, makita nyo kaagad. Ayun. Wala na? Follow nyo kami. Follow nyo rin kami. Oo. Tito Ian Lee sa lahat, Tito James Zhu sa lahat. Ayun. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu at ito ang The Red Door Podcast PH. Bye guys. Bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.